Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ang sabi niya, may bisita daw na darating na marami. Then sila mama naman, naghanda. Nagpabili ng iba't ibang pagkain. 6:30 ng gabi, darating daw ang bisita. Binangungot ako. Sa katunayan ay sanay naman ako na binabangungot. Yung bang hindi ka makagalaw sa kalagitnaan ng tulog mo. Pero kapag nangyayari sa akin yun, wala naman akong kahit na anong nakikita na kaiba noon, kundi ang paligid ko lamang. Pero ng gabing iyon, mayroong kakaiba. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Liz. July 22, 2020 nang mamatay ang mama ko. Naalala ko noon, kasagsagan pa ng COVID at sadyang napakahigpit pa noon at bawal kang lumabas kung wala kang hawak na quarantine pass. Si mama ay matagal nang may sakit. Noong mga panahon na iyon ay 3 years na siyang nagdadialysis. 3 araw bago mawala si mama, alam namin na nagpapaalam na siya. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang 2 apo. Hinalikan sa pisngi at sinabing, "Mga apo, magpapakabait kayo palagi ha. Lagi kayong susunod sa mga magulang niyo." Hiniling din niya noon sa amin na tawagan ang kaisa-isa niyang kapatid na nasa Maynila. Video call namin sila noon at hinayaang makipagkwentuhan si mama sa kanyang kapatid at mga pamangkin. 2 araw bago mawala si mama ay sinugod na namin siya sa ospital. Kinagabihan ng araw din na iyon ay ganoon na lang din ang aking pagtataka dahil binangungot ako. Sa katunayan ay sanay naman ako na binabangungot. Yung bang hindi ka makagalaw sa kalagitnaan ng tulog mo. Pero kapag nangyayari sa akin yun, wala naman akong kahit na anong nakikita na kaiba noon, kundi ang paligid ko lamang. Pero ng gabing iyon, mayroong kakaiba. Nakikita ko ang paligid ko at may mga 3 tao na nakaitim na nakatayo sa harap ko at nakaharap lang sila sa akin at nakabelo sila ng kulay itim. Napakatagal kong pilit na ginagalaw ang katawan ko at nagdadasal na ako noon nang biglang lumitaw ang mukha ni mama sa harap ko. At nagulat ako at bigla akong nagising. Hingal na hingal ako at pawis na pawis. Pagtingin ko sa paligid ko ay wala naman yung mga nakita ko. Isang araw bago mawala si mama, nasa ospital kami noon
at ako naman ang bantay sa kanya. Ang kwarto sa ospital noon, kung nasaan si mama ay ward lang. May mga kasama kaming ibang pasyente noon. Isa sa left side, tapos bakante naman yung dalawang kama sa right side. Hapon nang magising si mama, tinanong ko kung gusto niya bang kumain ng kanin. Yung dala kong lugaw para sa kanya. Pero tumanggi siya at bigla siyang nagsalita sa akin. Bilhan mo nga kaming tatlo ng gin. Yung tatlong bisita ko. Ayun sila oh. Sabay turo doon sa dalawang bakanteng kama. Ang sabi ko pa noon, Ma, wala namang tao dyan. Nagtaka din ako noon kung bakit nasabi ni mama yung gin, hindi naman umiinom si mama. Dumating yung araw na burol na ni mama noon. Hindi makauwi ang mga kamag-anak namin dahil nga bawal bumiyahe dahil sa COVID. Ka-video call namin noon yung isa kang kapatid ni mama at yung dalawang pamangkin niya na nasa Maynila. Nang biglang magkwento yung isang pamangkin ni mama na bukas ang third eye. Sabi niya, nung kausap niya si mama sa video call, nung 3 araw bago mawala siya, meron siyang nakita sa likod ni mama. 3 tao na nakaitim na nakabelo. Doon ko na din ikinwento sa kanila yung about sa bangungot ko. At sabi nila, mga sundo daw iyon ni mama. At ang sabi naman ng kapatid ni mama, maaaring yung mama at papa daw nila iyon at yung lola nila na magkakasamang nakalibing kung saan ililibing si mama. Madilim at malungkot yung aura ng bahay namin. Iba talaga ang ilaw ng tahanan kapag nawala. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Liz. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!